Magandang umaga po mga kaibigan. Ito na naman ang programang Alamin ang inyong Biblia, Know Your Bible program. Atid po sa inyo ng World Radio International through White Sparrow Road, Church of Christ, and West Monroe, Louisiana, USA. Ang ating pong kasama ngayong umaga mga kaibigan at kapatid ay si kapatid na Frederick. Isa pong grade 10 student at member ng Baguio Church of Christ. Siya po ang ating cameraman. Okay, sa pag-aaral natin mga kaibigan at mga kapatid, bago tayo magpatuloy sa ating programang Alamin ang inyong Biblia, Know Your Bible program, pakinggan po natin ang isang awiting spiritual para pa rin sa pagpupuri sa ating Panginoon Diyos at para pa rin sa ating kasiyahan. Ang programang ito ay marinig nyo every Sunday from between 5 to 6 o'clock in the morning dito po sa Barangay 92.7 FM, Radio GMA DWRA Broadcasting from Baguio City. Ang inyo po likod na nagbibigay ng mensahe, Brother Dan Oliva. Kung kayo po ay may mga katanungan, request sa ating programa, pwede kayong magbigay ng mga comments, reaction, or request through text messages sa ating pong FB account at YouTube. At pwede rin habang napapakinggan nyo ang programa ito sa radio every Sunday morning. Bago tayo magpatuloy, pakinggan po natin ang mga introduction sa ating pag-aaral. Ang ating pong paksa ay pinamagatan ko sa wikang Ingles na the all-sufficiency of the Bible or the Scriptures. Ang pagiging sapat ng Santa Biblia o ng tinatawag na mga kasulatan. Mula nang maisulat at maipalimbag ang Biblia, ang salita pong Biblia mga kaibigan at mga kapatid ay galing sa salitang Griego na ibig sabihin ay mga libro, Biblos, sapagkat mayroon pong 66 na libro sa Biblia. There are 66 books in the Bible at mayroong 39 sa Old Testament at mayroon ding 27 sa New Testament. At yun po ay nasimulang may publish o may imprenta more or less about 17th century. Kapanahonan na po ito ni Martin Luther, pagkatapos po na tinatawag na ito, or during the so-called Reformation movement. At mula noon hanggang ngayon, ay marami po ang gumagawa ng atake o puna sa Santa Biblia, sa Biblia. At sabi nila, ang Biblia raw po ay hindi sapat. The Bible is not sufficient guide for man's salvation, spiritual salvation. May isa pong grupo sa reliyon, malaking grupo ng reliyon, hindi ko na po babanggitin ang kanyang pangalan, sapagkat alam ko na alam nating lahat kung ano yung iglesia nito, kung saan ay sinasabi nila na ang Biblia ay hindi sapat. Dinadagdagan po nila ng kanilang mga tradisyon o mga kaugalian. So, they do not believe in the doctrine of sola scriptura, scriptures only, or the Bible only. Sa kanila, kinakailangan dalagdagan ng mga tradisyon, mga kaugalian, at kinakailangan mga doktrina na nabubuo sa pamamagitan ng tinatawag nilang councils or konseho. Mga meetings o pagpupulong sa buong mundo. At gumagawa sila ng mga doktrina para lamang ipatupad sa kanilang iglesia na pandaigdigan. Recently, mayroon pong isang grupo, napanood ko po sila sa YouTube, hindi ko rin po magbabanggitin ang kanilang mga pangalan. Subalit ang grupo na ito ay nagsasabi na ang Biblia raw ay punong-puno ng kamalian. The Bible is full of errors. At marami po silang maling interpretasyon at pagpapaliwanag sa Biblia.
Kung titingnan niyo po sa YouTube, nandiyan po, mga kaibigan at mga kapatid, ang maraming mga nagtuturo na ang Biblia, ang bagong tipan, ang lumang tipan, ay kulang na kulang daw po. So kinakailangan ng bagong mga doktrina, bagong pamamaraan ng pagpapaliwanag o interpretasyon. Kaya sa ating pag-aaral po ngayong umaga, mga kaibigan at mga kapatid, ay pag-aaralan natin at patutunayan na ang Biblia ay sapat na. Na hindi na kailangan dagdagan, hindi na kailangan bawasan, at kung ano ang ibinigay ng Panginoon Diyos, ay dapat tanggapin at sundin ng sangkatauhan, lalo na ang mga sumasampalatay sa ating Panginoon Diyos. Ano po ang ibig sabihin ng salitang sufficiency? Mamaya po bibigyan natin yung kahulugan. Ano po naman ang mga argumento na pabor sa katotohanan na ang Biblia ay sapat na sa ating kapanahunan at hindi na kailangan dagdagan, hindi na kailangan bawasan, kung hindi tatakipin natin at susundin natin para sa ating pang-araw-araw na mga gawain bilang mga Kristiyano o anak ng Diyos. At ano naman ang dapat nating gawin sa mga pumupuna sa Biblia? Sa mga taong hindi satisfied sa salita ng ating Panginoon Diyos. Ano po ang gagawin natin sa kanila? Meron pong mga bersikulo na babasahin natin mamaya. Sa darating tayo sa parte na yan ng ating pag-aaral. Unang-una po mga kaibigan, ano po ibig sabihin ng salitang sufficient? Sufficiency sa Ingles. Sa dictionary, the word sufficient means enough, adequate, complete, or lacking and nothing. Yan po ibig sabihin ng salitang sufficient. Ngayon, meron pong talatang babasahin natin. Ito po ay sulat ni Apostol Pedro sa ikalawang Pedro Kapitulo 2 o Kapitulo 1, talatang 1 at 2. At doon ay sinabi ni Apostol Pedro sa wikang Ingles that all things were given to man. All things that pertain to life and godliness were given to all men through our Lord Jesus Christ. Ito po ang sinasabi ng ating teksto. Ikalawang Pedro, chapter 1, verse 3. Tinanggap natin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos ang lahat ng bagay na magtuturo sa atin upang tayo'y mamuhay na makadiyos. Ito ay dahil sa ating pagkakakilala kay Jesus na siya rin tumawag sa atin upang bahaginan tayo ng kanyang kaluwalhatian at kadakilaan. So sabi po ni Pedro, mga kaibigan at mga kapatid, tinanggap natin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos ang lahat ng bagay na magtuturo sa atin upang tayo'y mamuhay sa makadiyos. So ano po ibig sabihin ng lahat ng bagay? Ibig sabihin lahat ng bagay, walang kulang. Adequate, sufficient, enough, complete. So yung mga nagsasabi na kulang ang Biblia o may mga kamalian sa Biblia ay hindi po marahil nagbabasa ng Biblia o hindi nila nabasa ito ikalawang Pedro 1.3 na sunulat ni Apostol Pedro, o kaya naman kahit nabasa nila ay hindi nila sinusunod at pinakakinggan. Ang salita pong sufficient sa salitang Latin, sufficience means equal to the end or equal to the end proposed, adequate to wants, competent, qualified, fit, and able. At sa salitang Griego, galing po sa salitang Griego, eparchis, means adequate, ample, at ang word na ample or enough, galing po sa salitang Griego, arketos, na ibig sabihin, pretty sufficient. So pag sinabi natin sufficient, enough, kompleto, it refers to the 66 books of the Bible. Patungkol po sa 66 na libro sa Biblia at sa Lumang Tipan, mayroon pong 39 or 39
Sa New Testament, mayroong 27 books. So pag sinabi natin, the Bible is sufficient, ibig sabihin yung buong Biblia. Mula sa aklat ng Genesis, patungo po sa aklat ng Revelation o Apokalipsis. So sa Biblia po, ibinigay ng Panginoon Diyos ang lahat ng pangangailangan natin. Ano pong ibig sabihin niya? Lahat ng pangangailangan natin para maunawaan natin kung sino ang ating Panginoong Diyos. Who He is. Kung sino tayo. At kung ano ang hinihingi ng Diyos sa atin para tayo ay makapasok sa Kanyang kaharian. At sinasabi na ng Biblia kung ano ang ginawa ng Panginoon Diyos noong kapanahunan at ginagawa niya ngayon at gagawin niya pa rin sa hinaharap. Lahat po yan makikita natin sa Biblia. At sinasabi rin kung ano ang ibig mangyari ng ating Panginoong Diyos. Sabi ng Panginoong Kristo sa Matthew 7:21, not all who says to me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father who is in heaven. So sabi ni Kristo, hindi lahat na tumatawag sa Kanya, Panginoon, Panginoon, ay makakapasok sa kalangitan kung hindi ang gumagawa ng kasiyahan at kalooban ng Ama. So pag sinabi nating sufficient, it means nothing else. Wala na pong kailangan na ipapahayag sa tao sapagkat kompleto na po ang Biblia. Mayroon po tayong babasahin isang teksto pa maliban sa binasa natin kanina sa 2 Pedro. At dito po ay sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo. Matatagpuan natin sa 2 Timoteo Kapitulo 3, talatang 16-17. At ganito po ang sinasaad mga kaibigan at mga kapatid. Ang lahat ng kasulatan, lahat, 66 books, ay kinasihan ng Diyos. Ay, ibig sabihin ng kanisihan, yung mga sumulat, guided by the Holy Spirit, binantayan at tinulungan ng Espiritu Santo, at itong mga kasulatan na ito ay kapaki-pakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay, upang ang lingkod ng Diyos ay magiging ganap. Kita yung word na ganap, ha? At handa sa lahat ng mabubuting gawain. So yung mga salita ni Apostol Pablo po, mga kaibigan at mga kapatid, ay napakaliwanag na ang Biblia po ay sapat na sa ating kapanahunan. Hindi na po dapat dagdagan, hindi na rin dapat bawasan. Ngayon, mayroon pong isang leader sa reliyon dito sa Pilipinas. Marahil sa ibang bansa, meron din. Hindi ko na po papangalanan. Pero yung taong ito may television program, may radio program sa buong Pilipinas, sa buong mundo. Meron siya. Ganda lalaki. Sinasabi niya na siya na raw ang anak ng Diyos ngayon. At hindi na kailangan magbasa ng Biblia. Makinig na lang sa Kanya, sapagkat nasa Kanya na raw ang lunas sa kasalanan. Sapagkat siya na ngayon ang appointed Son of God. Siguro kilala niyo yun, sabi ko. Hindi ko na po sasabihin sa inyo kung sino yan. Ngayon, ang Biblia po, mga kaibigan at mga kapatid, ay nagbibigay ng sariling interpretasyon. Sabi ng iba, interpretasyon mo lang yan. Pero sa totoo po, mga kaibigan at mga kapatid, ang Biblia interprets itself. Nasa kanyang mga salita, ang interpretasyon ng pagpapaliwanag, hindi na po kinakailangan ng otoridad, hindi na kailangan ng ano pa mang tao na nagsasabi, itong sinabi ni Pedro o ni Juan, ganito. Ibig sabihin, maliban sa Biblia, may sasabihin pa sila ayon sa mga eksperto. Ito ang ibig sabihin niyan. Ang Biblia po, napakaliwanag. It was written for people to understand. In fact, the New Testament was written by our Lord Jesus Christ or the apostles and the other disciples. They wrote the
New Testament in the so-called Koine Greek. Ano po ibig sabihin ng Koine Greek? Yung Koine Greek, yun po ang common Griego. Ang Griego na ginagamit ng mga ordinaryong mga tao noon. Hindi po naisulat ang Biblia sa classical Greek. Isang Griego na para sa mga mataas ang pinag-aaralan. Hindi po ganon. So ginamit ng Panginoon through the apostles and the writers of the Bible, they use the word, the Koine Greek. Okay. So, bago tayo magpatuloy sa ating programa, ay pakinggan po natin isang spiritual na awitin para purihin ang ating Panginoong Diyos. Patuloy po tayo sa ating programa. God did not give us a confused revelation. Ang Panginoon Diyos po, mga kapatid at mga kaibigan, ay hindi nagbigay ng isang magulong pagpapahayag. Hindi siya nagbigay ng Biblia na hindi maintindihan ng tao. Ayon sa Salmos chapter 9, verse 19, verse 7, the law of God is perfect, making wise the simple. Ang batas ng Diyos daw ay perpekto o ganap at ginagawang matalino ang mga simple lang na tao. Yun po ang sabi ni Haring David. So, binanggit natin kanina na ang Bagong Testamento ay naisulat sa Koine Greek, isang common language ng mga tao noong kapanahunan. So, dapat naiintindihan nila. Meron pong mga grupo ngayon na maliban sa Biblia, gumagawa sila ng mga credo. Ano po yung credo? Credo are mga doktrina ng tao at ginawa nilang libro. Meron din pong grupo na gumagamit ng church councils. Ano po ibig sabihin ng church council? Church council are mga pagpupulong o meeting ng mga iglesia sa buong mundo para lamang masabi nila na ito ang doktrina. Halimbawa, nag-meeting ang isang malaking iglesia at sinabi nila, sa ngayon, ang doktrina na ito ay ating susundin. Pero kung tutuusin, wala sa Biblia yun. So, pag meeting sila, at sasabihin nila, ang ating pinakapinuno, kapag siya'y nagsasalita at nagdodoktrina, ay hindi pwedeng magkamali. Ang tawag nila niyan sa Ingles ay infallibility. Hindi pwedeng magkamali kapag siya'y nagbibigay o nagdideklara ng isang doktrina. Tawag nila lang infallibility. Hindi pwedeng magkamali kapag siya'y nagbibigay na ng doktrina. Meron din isang grupo na sinasabi na tatag sa Pilipinas na kanilang tagatatag ay tinawag nilang anghel mula sa malayong silangan. At sabi nila, dahil sila yung grupo na yon na may karoon ng anghel galing sa malayong silangan, Pilipinas, sila lang ang may karapatang magturo ng salita ng Diyos. Subalit, sinabi ng ating Panginoon sa Kristo na ang Biblia po ay sapat na. Hindi po pwedeng dagdagan, hindi po pwedeng bawasan. Basahin po natin sa sulat ni Apostol Juan, Kapitulo 5, 39 hanggang 40, kung ano ang sinasabi ng mga talatang ito para patunay sa ating pinag-aaralan. Ganito po ang sinasabi, Juan 5, 39, 40. Sabi ng Panginoong Jesucristo mismo, sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sa pag-aakalang doon ninyo matatagpuan ang buhay na walang hanggan. Ang mga kasulatang yan, sabi ni Kristo, ay nagpapatutuo tungkol sa akin, ngunit ayaw naman ninyong lumapit sa akin upang kayo'y magkaroon ng buhay. So sabi ni Kristo, ang mga kasulatan, the scriptures, pertaining to the whole Bible from the book of Genesis to the book of Revelation, sabi ni Kristo, ito ay naghahangad o nagpapahayag ng tungkol sa kaligtasan at buhay na walang hanggan, at ang mga kasulatang ito ang siyang nagpatutuo tungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Juan 5:39, 40. So sabi ni Kristo,
Sinabi rin ni Apostol Pablo kay Timoteo na hanapin o saliksikin ang Biblia. Kung kayo po ay may Biblia, samahan niyo akong basahin natin sa ikalawang Timoteo, Kapitulo 2:15, kung ano po ang sinabi ni Apostol Pablo kay Timoteo tungkol sa salita ng Diyos. Ikalawang Timoteo 2:15. Sikapin mong maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, isang manggagawang walang dapat ikaya at tama ang paggamit sa salita ng katotohanan. Iwasan mo ang mga usapang walang paggalang sa Diyos, sapagkat ang mga yan ay lalong naglalayo ng mga tao sa Diyos. Sabi ni Apostol Pablo kay Timoteo, maging kalugod-lugod kang lingkod ng Panginoon, manggagawa na walang dapat ikaya at ginagamit ang salita ng katotohanan. Yung salita ng katotohanan, yun po yung Biblia, mga kaibigan, mga kapatid. Ngayon, mayroon bang babala ang Biblia sa mga tao na nagdadagdag at nagbabawas salita ng ating Panginoon Diyos? O panahon po ng election, mayroon yung COMELEC. Sabi nila mayroong dagdag-bawas. Dagdag-bawas, kung kulang yung boto ng kandidato, dadagdagan nila. Kung sumusobra, bawasan nila. So yun po yung practice sa mga election na tinatawag nilang dagdag-bawas. Mali rin yung kahit sa election. Sa Biblia po, mga kaibigan at mga kapatid, mayroong dagdag-bawas. Basahin po natin. Sulat ni Apostol Juan, Apokalipsis, Kapitulo 22, talatang 18 at 19, para alam natin na bawal palang magdagdag at magbawas sa salita ng ating Panginoon Diyos. Pahayag sa English, Revelation or Apocalypse chapter 22, verse 18 and 19. Pakinggan po ninyo, mga kaibigan at mga kapatid, ang sinabi ng Panginoong Jesus sa pamamagitan ng Apostol Juan. Apocalypse o Pahayag 22, 18 at 19. Ganito pang sinasabi, akong si Juan ay nagbibigay ng babala sa sino mang makarinig sa mga propesiya na nasa aklat na ito, na sino mang magdaragdag sa nilalaman ng aklat na ito, ay daragdag din ng Diyos sa kanya ang mga salot na kasulat dito. So pag tayo po ay nagdagdag raw sa salita ng Panginoon, may mga salot, may mga parusa na ibibigay ang Panginoon at idadagdag din sa atin yun. In other words, may parusa na, dagdagdagan pa ng Panginoon. Pangalawa, verse 19, ang sino mang mag-alis ng anuman sa mga salita ng aklat ng propesiyang ito, ay aalisan din ng Diyos ng karapatang makibahagi sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay at sa banal na lungsod na binabanggit dito. Ano pong ibig sabihin no? Pag binawasan natin, inalisan natin ang salita ng Diyos, ano po ang kaparusahan? Aalisin din ng Diyos ang ating bahagi sa bunga ng punong kahoy. Na yun yung pong tree of life. So hindi tayo makakaroon ng tree of life, spiritual tree of life. Ano pa? At mawawalan din tayo ng karapatan na manirahan sa lungsod ng Panginoon. Ano yung lungsod ng Panginoon? Yun po yung langit. So, mawawalan ka na ng karapatan mabuhay na muli at buhay na walang hanggan at marawalan ka pa ng karapatang manirahan sa kalangitan sa tahanan ng Diyos. Yun po ang parusa. Dadagdag sa iyo ang parusa at salot. Aalisin din sa iyo ang mga tinatawag na karapatan sa bunga, punong kahoy ng bunga ng walang hanggan, at manirahan sa tinatawag na lungsod ng ating Panginoong Diyos. Mayroon pong isang napakalaking grupo sa reliyon. Hindi ko na pangapangkitin ang pangalan. Maliban po sa Biblia, mayroon silang tinatawag na apocryphal books. Ano pong ibig sabihin ng word na apocrypha? The word apocrypha comes from the Greek word, means hidden or spurious, doubtful. Mga libro na nakatago, inilabas nila, mga libro na kaduda-duda, at mga libro na hindi dapat paniwalaan.
at isang reliyon na malawakang reliyon sa buong digdig ang gumagamit niyan maliban sa Biblia. Yun ay para patunayan ang kanilang mga doktrina. Subalit, sa mga libro na yun, wala rin po yung kanilang doktrina. Yun po mga doktrina lang iba ay gawa-gawa lang ng tao, gawa-gawa nila. Meron din isang grupo sa reliyon. Worldwide din itong reliyon na ito. Dala-dalawa sila pag naglalakad. Nakakurbata ang kanilang mga ngaral, magagandang lalaki. Minsan may mga babae rin. Sa kanila, may Biblia, pero sabi nila, habang kayo ay tinuturuan na nila, hindi raw kompleto, hindi raw sapat ang Biblia. Kulang daw. Kaya maglalabas sila ng isang libro o kung minsan 2 libro pa. Ang mga sekta at denominasyon, marami po, sa buong mundo, hindi po mabilang ang mga religious groups na nagsisibulan. Libo. Mamaya, 2,000, 3,000 na. Iba-ibang pangalan, iba-ibang doktrina. At sa mga grupo na yan, gumagamit po sila ng hindi lamang Biblia, gumagamit din po sila ng mga kredo, mga paniniwala nila, isusulat nila, gagawin nilang libro. Mayroon din silang mga namumuno na mga tao. Maliban sa kay Kristo sa kalangitan, sabi nila, ang taong ito ang siyang puno natin dito sa lupa. Siya ang ating susundin sapagkat ang Panginoon ay masyadong okupado doon sa kalangitan. Parang yun ang panusok nila mga kaibigan at mga kapatid. Pero hindi totoo yun. Basta gusto nila, mayroon sila nakikitang leader o pangulo dito sa lupa, habang mayroon namang leader doon sa kalangitan. Ano po sinabi ng Panginoon sa Kristo? Doon sa Matthew chapter 28, verse 18, all power and authority were given unto me. So lahat daw na kapangyarihan sa langit at sa lupa, ibinigay kay Kristo. Meron namang mga grupo, nagdadagdag sila ng mga filosofiya, superstition, mga haka-haka. Sabi nila, marami pa pong doktrina. May mga nag-aaral, nagtuturo sa pamamagitan ng radyo, mayroon din silang TV, evangelism. Natin po, uso na yung Facebook, uso na rin ang YouTube. Mayroon din silang mga YouTube channel, mayroon din silang Facebook. Mapapanood po natin sila. Kung kayo po ay mahilig sa YouTube, sa Facebook, nandoon po yung mga false teachers na yan. Pero paano natin alam na sila ay false? Well, kung alam natin ang katotohanan, malalaman natin yung mali. Ano sabi ng Panginoon sa Kristo sa Juan 8:32? Ye shall know the truth, and the truth shall make you free. Malalaman ninyo ang katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. So kung hindi natin alam ang totoo, mga kaibigan at mga kapatid, hindi rin po natin alam yung mali. So ibang mga tao ay nagdadagdag sila, gumagamit ng mga commentary, study aids, maliban sa Biblia, mayroon silang ibang libro. Subalit sinabi ng Panginoon through Moses sa Old Testament, Deuteronomy 4:2, huwag niyong dadagdagan at huwag niyo ring babawasan ang mga kautusan ko. So yung sinabi sa Apokalipsis 22:18-19, sinabi rin po sa Deuteronomio 4:2, 12:32, at sa Kawikaan, Proverbs chapter 30, verse 6. So, 4 na lugar. So, ano pong parusa sa mga taong nagdaragdag? Sinabi na po natin kanina sa Apokalipsis 22:18-19, yung mga nagdaragdag sa Panginoong Diyos, sa salita niya, may mga parusa, maliban sa parusa, mayroon pong salot or pestilence. Ang nararamdaman natin ngayon sa mundo, buong mundo, coronavirus, isa pong pandemic, isa pong uri ng salot. At ang parusa na ito ay para sa mga taong tinatanggalan nila ng kapangyarihan ang salita ng Diyos. Hindi sila kontento sa salita ng Diyos. Ano mangyayari? Mawawala sa kanila yung buhay na walang hanggan sa langit, at mawawala rin sa kanila ang pagiging residente, o hindi na sila makakapasok sa karya ng langit. Alright, marami pong ehemplo kung paano binawawasan ang salita ng Diyos.
Papanggitin ko yung ilan. Examples of subtracting from the Bible. Example number 1, kapag hindi natin tinupad ang salita ni Kristo. That is one way of subtracting from the Word of God. Kung may mga utos na ayaw natin sundin, tinatanggal po natin yun. Mayroon pong isang religious group, yung 10 Commandments, ginawa nilang 9, pero 10 pa rin, dinivide nila yung isang sentence into 2. At yung isang commandment o utos na laban sa kanilang practices o gawain, tinanggal nila yun sa 10 Commandments. At yun po ay matatagpuan sa mga simbahan nila, sa mga eskwelahan nila. Ano po yun? You shall not make unto you imahin na kalarawan sa langit, sa lupa, at sa ilalim ng lupa, at luluhuran nyo sila. Wala po yun, tinanggal nila. Ano pa yung ehemplo o example ng mga bagay na inaalis ng tao sa salita ng Diyos? Yung mga kautusan na laban sa kanilang politikal na mga ideolohiya, hindi po nila sinusunod yun, tinatanggal po nila yun. Okay? At ginagawa nila ang Biblia na parang alamat o hindi totoong mga kwento. Parang kwento kutsero. Ay, hindi naman totoo yan, kwento lang yan, sabi nila. So, gumagawa sila ng mga pamamaraan, sarili nilang doktrina, sapagkat hindi sila kontento sa salita ng ating Panginoon Diyos. Ang iba naman, gumagamit ng mga komentaryo, study aids, para hindi tanggapin ang salita ng Diyos. Sabi ng iba, halimbawa, Marcos 16:16. Ano sabi ni Kristo doon? Ang sino mang sumampalataya at mabautismohan ay maliligtas. Mayroong isang grupo, sabi nila, ay, wala yan sa ibang translation ng Biblia. Wala yung portion na yan. Dinagdag lang ng mga translators at nag-publish ng libro. Pero kung babasahin natin sa ibang parte ng aral ni Kristo, nandoon po yung idea ng ang maniwala, ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Nandoon po sa ibang versikulo, kapitulo. Pero yung Marcos 16:16, hindi nila pinaniniwalaan yun. Okay. Ngayon, may mga bagay sa Biblia na hindi binabanggit. Ano po yun? The Bible is silent in many aspects at maraming parte ng Biblia. Sapagkat ang Biblia po ay mathematical book or something else. So, hindi lahat na lahat sa Biblia. Pero ano sabi ng Panginoon? Sa Deuteronomy 29 verse 29. Sa mga hindi satisfied sa Biblia. Ano sabi ni sa sulat ni Moses, Deuteronomy 29:29? Sabi niya, secret things belong to the Lord, but the things that are revealed belong to us. Ang mga bagay na inilahad ay para sa tao. Kasi inilahad ng Panginoon. Katulad ng pahayag. Pero may mga bagay na hindi ipinapahayag. Secret things belong to the Lord at huwag po natin hanapin. Bawal po ang magsaliksik sa pamamagitan ng ibang paraan. Pinag-aralan natin yan sa isang leksyon natin dito, ang sinasabi nating the Christian and the occult. Alright? So, sa pagtatapos po ng ating pag-aaral ngayong umaga, mga kaibigan at mga kapatid, babasahin po natin ang isang sulat. Ito po ay sulat ni Judas. Sino itong Judas na ito? Itong Judas po na ito, mga kaibigan at mga kapatid, ay hindi si Judas na nagpakamatay at hindi si Judas na naging apostol ni Kristo, kundi Judas na kapatid ng Panginoong Jesucristo sa laman, pisikal na kapatid ni Kristo. Kapagkat si Maria, ang kanyang ina, ay nanganak pa ng ibang mga kapatid niya, si Jose, ang kanyang ama. Okay, pero si Kristo po ang kanyang ama ay ang Espiritu Santo. Mga minamahal, sabi ni Judas, ang nais ko sanang isulat sa inyo'y ang tungkol sa kaligtasang tinatamasa nating lahat. Ngunit nakita kong ang kailangan isulat sa inyo'y isang panawagan na inyong ipaglaban ang pananampalatayang ipinagkaloob ng minsan at magpakailanman sa mga penal. Ano pong ibig sabihin ni Jude o ni Judas? So yung pananampalataya natin ngayon na nasulat sa Santa Biblia, sa kasulatan, ay pinagkaloob lamang minsan. Ano po ibig sabihin ng minsan? Hindi na po uulitin. Minsan ginawa na noon, at ang minsan na pananampalataya na yan ay magpakailanman hanggang
sa pagdating ng Panginoon sa Kristo. So ano pong ibig sabihin niyan, mga kaibigan at kapatid? Ibig pong sabihin, hindi pwedeng dagdagan, hindi po pwedeng bawasan ang salita ng ating Panginoon Diyos. God's words are very powerful. Ano sabi sa Hebrews chapter 4 verse 12? The Word of God is living and active and is powerful than any two-edged sword, piercing even to the dividing of the soul and the spirit and of the bones and the marrow. So napakapangyarihan. The Apostle Paul said in Galatians, Romans 1:16, the gospel is the power of God unto salvation. So hanggang dyan na po lamang ang ating pag-aaral, mga kaibigan at mga kapatid. Sa umagang ito, kung kayo po ay mga katanungan, kung kayo po ay may mga katanungan, kayo po ay